If nag-sweet po ba, mapupunta sa langit ang soul? Tanong po yan ng mga kapatid po natin. Sagot po ay no, hindi po mapupunta yung soul nila sa langit. Sana po hindi ma-demonetize po at ma-block yung video po nito. Gusto ko lang maliwanagan kayo sa dami pong nagtatanong po niyan. Gusto ko maunawaan yung mga kapatid na ang buhay natin ay regalo ng Diyos. Unang-una po yan, regalo ng Diyos ang ating buhay. Ngayon, kung may nakita kayo sa Bible na nag-commit ng suicide at napunta sa langit yung kanilang soul, comment down below. Kasi wala pong ganon. Why? Kasi hindi mo hiningi yung buhay mo. Regalo ng Diyos yan, binigay lang ng Diyos, hindi mo pinaghirapan pero iniluwal ka. Read Genesis, the first book of the Bible. It tells us how God is so generous. Before He created man, He provided all the need of man. Yung firstborn man, si Adam. Yung breath of life, binigay ng Panginoon. Ganon ka-importante ang tao sa Panginoon. Kinreate ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita. But, kinreate ng Diyos ang tao. Hinulmal niya ayon sa kanyang wangis gamit ang kanyang makapangyarihang kamay at binigyan ng hininga. The breath of life. Ngayon, it's up to you. Kung hindi mo iingatan yung buhay mo na regalo ng Diyos, hindi mo pinapahalagan, hindi mo minamahal, hindi mo iniingatan. Pero kung yung buhay mo ay minamahal, iniingatan mo, yung buhay mo ay iingatan ka. Kumbaga, kung saktan mo yung sarili mo, hindi mo bigyan ng gamot, hindi mo painumin, pakainin, ano mangyayari? Di ba? Magre-react yan ng pangit. Pero kung minamahal at iniingatan mo yan, gift yan ng Panginoon. And if you try to kill it, you will commit murder. Pangalawa, hindi mapupunta sa langit ang mga taong mamamatay tao. Revelation 21 verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, mga marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Malinaw po dito na papunta po sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy ang lahat ng mga murder. At isa po na murder ang pag-Swiss. Pangatlo, deception ng kaaway po ang ginagawa niya na maging malungkot ang isang tao kaya makakapag-commit ng ganong bagay. Yun ang deception ng kaaway. Palulungkutin, paiisipin laging walang nagmamahal sa kanya, walang nagmamahal doon sa taong yon, kaya may isip niya na lagi na lang siya mag-isa at alone siya. So anong gagawin ng taong laging alone, malungkot at finifeed niya yung mga bagay na negative? Depression po ang nagiging dulot nito. Gusto ko po maunawaan yung mga kapatid na regalo ng Diyos yung buhay mo. At kung yan po ay kakantiin natin o gagawa natin ng hindi maganda, kukumit tayo ng pagkakasala, yan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi ka magmamana ng langit. Hindi ka mapupunta sa kalangitan. Akala mo rest in peace pagka ginawa mo yung bagay na kasalanan po na yan? No. Deception ng kaaway yan. Napalungkutin ka lagi, natapusin mo yung buhay mo. Lagi kang mag-feed ng negativities na kapag nag-commit ka ng suicide, tapos na ang lahat. No, may mas mahirap pang magaganap. Kaya po, hindi totoo na ikaw ay mapupunta sa langit pag ginawa mo yan. Buhay yan. At hindi dapat pinapatay ang buhay. Kailangan nyong ma-remind po mga kapatid ko sa Panginoon na kapag ka nga po merong libing ang bagal, di ba? Kasi sabi ng Hebrews 9:27, minsan lang mamamatay ang tao at pagkatapos ito ay paghuhukom. Husgado ng Panginoon. Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa binigay na regalo sa iyo ng Panginoon? Diba? Deception ng kaaway yun. Na yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos ay gawin niyang pangit. Sirain niya. Hindi na siya mapupunta sa langit si Satan. Ang gagawin niya, dadayain ka na lang niya para sirain yung buhay mo. Your life is not a garbage na itatapon mo na lang at hindi mo iingatan. Hindi yan ang buhay, kapatid. Tandaan mo, Jesus loves you. Gusto ng Diyos na lumaya ka sa depression. Huwag mong i-feed ang mga bagay na pangit o negative sa isipan mo at sa pakiramdam mo. Tingin ka sa labas, kapatid. Makikita mo, may mga taong wala talagang kakayahang mabuhay pero gustong madugtungan ng kanilang buhay. Makikita mo sa ospital, napakaraming nakikipaglaban sa cancer. Maraming nakikipaglaban sa buhay.
Maraming nakikipagsapalaran kahit kulang yung parte ng katawan nila. Tapos ikaw buong buo yung katawan mo. Wala kang sakit. Tapos magkukumit ka ng kasalanan. It's a sin, kapatid. Tingin ka sa paligid. Meron ka ba nito? Tapos makikita mo yung ibang mga bata, walang pamilya, walang kakayahang makakain. Ikaw nakakakain. Ikaw na may kakayahang makapagtrabaho. Deception ng kaaway kung bakit tayo pinalulungkot at pinagkukumit sa kasalanan. Life has a purpose. Tandaan nyo po, tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos ng merong layunin. We are God and for God. Share ko lang sa inyo mga kapatid. Nanay ko, may cancer po yun. Grade 4 pa lang ako. Lagi na po nagpapaalam po sa amin yun. Pero alam nyo po, nakita ko kung paano niya ginustong mabuhay. Ngayon po, adult na po ako. Pero, buhay pa rin yung nanay ko at nakikipagbaka sa cancer. Alam natin na kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, meron ng magandang patutunguhan. Pero may purpose ang Panginoon, may layunin ang buhay. Huwag nating gagawa ng masama. Huwag nating pagdududahan ng ginawa ng Panginoon. Gusto ko ma-encourage kayo ng mga scriptures ng sinasabi ng Panginoon at habang nagsasalita ako ay kumilos sa inyo ang banal na Espiritu. Oo, kung mag-isa ka, hindi ibig sabihin nun nakawawa ka. No, God is with you. Na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pa babayaan. Tandaan mo yan kapatid, ang buhay mo ay regalo ng Panginoon. Pangalawa, hindi mapupunta sa langit ang taong magkukumit ng kasalanan na yan. Pangatlo po, maraming deception ang kaaway para pahinain ka at pabagsakin ka. Pero, mahal ka ng Panginoon. Share mo to sa unang taong mapapaisip sa'yo. God bless.